Kamusta fire signs? Alamin natin ang kapalaran mo gamit itong tasa reading. Kung ano man yung ipakita, yun yung sasabihin ko sa inyo. Tsaka pasensya na kung hindi masyado nyong makita yung loob ng tasa. Ibig sabihin nito ay nararamdaman mo na or nai-experience yung realidad ng buhay. At dahil sa may mga sunod-sunod o problema na dumarating sa buhay mo, ang tingin mo wala nang smooth na daloy ang buhay mo. Pero yan din yung sign na yan din yung ending ng paghihirap mo at saka makaka-encounter ka ng person na magpapakumpleto sa buhay mo or tutulong sa iyo. Yung mga trials na nangyari sa buhay mo ang mas lalong nagpalakas sa iyo at saka nagkaroon ka ng peace of mind kasi alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Yung kahirapan ng sitwasyon, kahirapan ng buhay mo, yan yung nag-push sa iyo na para mas magpursige ka na maging matagumpay. Ipagpatuloy mo yung pagpupursige kasi mas marami ka pang ma-achieve at saka marami pang improvement na mangyayari sa buhay mo. May mga fire signs na may mapupuntahan kang party o kaya meron kang imimit na person na dun mo makikilala yung person na makakarelasyon mo, lalo na para sa mga single. At hindi mo ito palalagpasin kasi sasabihin mo dun sa person yung totoong feelings mo or i-date mo siya, yung gagawa ka ng paraan na para magkakasama kayo. Meron ding mga unexpected na pagkikita. Sa career or negosyo, maganda yung nagiging trabaho mo. Kumbaga, napupunan yung mga pangangailangan mo. Pero may mga fire signs na ang mas gustong magkaroon kasi meron ka ng sapat at saka kontento ka sa nangyayari sa buhay mo. Ang gusto mo yung person na totoong magmamahal sa iyo. Hinihiling mo din ito sa may kapal at ito yung ibibigay sa iyo. Yung mga kasiyahan na gusto mong magkatotoo or maganap sa buhay mo. Merong abundance at saka enjoyment na magaganap sa buhay mo. Yan ay dahil sa mga pagsusumikap at pagtitiis. At saka i-add ko lang na magiging very successful yung buhay mo kasama yung family or mga anak mo. Single parent ka man or may karelasyon, magiging maganda yung buhay mo at saka kumpleto. Magkakaroon ka na rin ng stable na pamumuhay at saka trabaho or negosyo. At saka nakarating na mismo sa iyo yung pagpoprotekta ng spirit guide mo or family member na namayapa. Kung nagkaroon ka man ng hindi magandang relasyon, nagtatalo kayo or nagkahiwalay kayo, meron pa rin namang mga bagong posibilidad at saka importanteng mangyayari sa buhay mo. Hindi mo tatawirin na mag-isa yung journey na tinatahak mo sa buhay. May mga taong tutulong sa iyo at saka magpapatatag sa iyo. At kahit may kapaguran man na nangyayari or pakiramdam, matapang mo nang haharapin yung buhay mo kahit na clueless ka kung ano yung mangyayari kasi may sapat ka ng kaalaman.
May mga mahirap man malagpasan or maunawaan sa buhay mo, sign ito na merong malaking pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Kung natanggal ka sa trabaho mo, merong mas kakaiba na career o kaya negosyo kang sisimulan na hindi mo aakalain na meron ka palang talent nito. O kaya mo rin pala yung trabaho na sisimulan mo. Mahirap naman kasi talagang mag-walk away sa mga nakasanayan mo. Suriin mong maigi yung mga bagay na makakaya mong ipagpatuloy at saka dapat nang i-let go. Alamin naman natin gamit ang mystical cards kung ano ang masasabi pa or message para sa iyo. Itong mga cards mo na ito nagsasabi na yung pagiging creative mo, yung positive energy at saka passion ay pinapaalala sa iyo na ipakita mo or ipamalas. Pinapaalala din na ang buhay natin ay maiksi lang dito sa mundo. Kaya i-enjoy mo yung buhay mo. May mga sitwasyon or bagay na nasusobrahan sa iyo na kailangan mong ibalanse. Kasi itong dalawang cards na ito pareho lang ng meaning na kailangan pahalagan mo yung sarili mo at saka magkaroon ng boundaries sa mga makakayanan mo at saka hindi. Para in the future, wala kang panghihinayang or pagsisisi. Magkakaroon na ng clarity sa kung ano man yung sitwasyon na kinakaharap mo at saka magkaroon ng time sa sarili, sa kaibigan, sa family. Magkaroon ng masayang memories sa family mo or sa kapwa mo. Itong dalawang cards na ito ay merong positive na dating sa buhay mo at saka warning. Kasi anuman ang gender mo, napaka-attractive mo. Kaya mag-ingat sa taong gagamitin ka lang. Hinay-hinay sa celebration na dadaluhan. Kasi itong 2025 matagal pa. Kaya alam mo na yung sarili mo kung saan ka mahina. Kaya mag-ingat. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kaya ka pinag-iingat, may mga person na mananamantala, pwedeng sa physical, sa karir mo, sa negosyo, or money. Ito yung mga cards mo patungkol sa problem or situation mo. 7 of Pentacles, Queen of Wands, the Moon. Para sa ilan, pinapakita ng mga cards na ito na malapit ka na mag-retire or mawalan ng trabaho. Huwag kang masyadong mag-isip ng negatibo sa kung ano yung mangyayari sa iyo. Harapin mo yung buhay mo na kahit na mahirap yung sitwasyon na pinagdaraanan mo. Kasi bago ka pa dumaan dyan, marami nang nakalagpas. Akala mo lang mahirap. Lakasan mo yung loob mo at saka magdasal. At saka hindi pa ito yung ending ng buhay mo. Marami pang darating na kailangan mong ma-experience at patuloy na mapagtagumpayan.
magiging busy ka ulit. At saka kung natanggal ka sa trabaho mo or ito na yung retirement mo, meron kang matatanggap at yun yung magagamit mo. At saka huwag mo rin pagdudahan yung sarili mo sa career or negosyo kasi higit pa sa plano mo, meron pang mas magandang darating. At sa tagumpay na nakakamit mo sa career o kaya negosyo, wala kang kapaguran at saka takot. Ang warning ng mga cards, kung legal yung negosyo mo o kaya yung trabaho mo, yan magpapatuloy yung tagumpay. Pero kung illegal, ayusin mo na para walang maging aberya. Para sa ilang single, yung potential person na nagugustuhan mo ay napapansin ka na niya kasi merong person na tumutulong sa iyo para magka-developan kayo. Para sa ilan na nasa relationship, happy at stronger yung relationship nyo. Kaya lang, ang gumugulo sa isip mo ay bakit hindi nagko-commit or nagpo-propose yung person mo sa iyo. 5 of Cups, the Wheel of Fortune, 2 of Swords. Ito yung solution. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na kung merong sitwasyon kang itinatanggi, halimbawa sa relasyon mo o kaya sa situation mo, at binibigyan ka ng choices ng universe na para makita mo kung ano yung katotohanan sa buhay mo, na para magkaroon ka ng desisyon. Kasi yung desisyon na gagawin mo or pipiliin mo, merong magandang kapalit. Naipakita na rin kanina na mahirap talagang i-apply sa sarili, lalo na kung hindi ka naman sanay. Yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo, hindi agad-agad may pagtanggap. Para sa financial, merong pansamantalang nangyayari na problema sa buhay mo. At saka, importante yung balanse sa kung saan mo dapat ilalaan yung financial na meron ka. Kahit na merong magandang pagkakataon or financial na darating sa iyo. Ang ilan sa inyo, mas nilalaanan mo ng financial yung negosyo mo. Sa mga pangangailangan mo, dun ka nagbabawas. Halimbawa, mahal yung dati mong kotse na binili, yung mas mura na yung bibilin mo. Para matugunan lang yung pangangailangan mo sa financial. Sa negosyo man ito, sa personal mong pangangailangan, o sa family. Tama yung pagbabalanse mo. Kahit na matagal yung abundance or prosperity sa financial. Para sa ilang single, meron kang heartbreaking na experience sa nakaraan. Pwedeng patungkol sa love, sa money, sa career or negosyo. Pero itong kalungkutan na nararamdaman mo ay merong person na darating na papawi nito. Maaari na 2 person ang dumating sa buhay mo or namimili ka kung yung karir mo, yung sarili mo yung pipiliin mo or i-welcome yung bagong person. Ang ilan naman nagkaroon ng matinding problema sa relasyon na hindi nyo maayos ng person mo kaya nauwi sa hiwalayan. Itong next card naman ay message or feelings ng person mo. Pwede kayong magkapalit kasi connected kayo sa isa't isa. Pangalawang card mo na to na magtiwala ka sa sarili mo at saka sa kutob na nararamdaman mo patungkol sa situation nyo. Posible na ang naging ebidensya mo ay
lagay sa online or messages. Or, ang ilan sa inyo, ang connection nyo ng person mo ay sa online. At kahit na nagkakagulo yung relationship nyo ng person mo, malaki pa rin yung potential na kayo pa rin yung magkasama. Kasi itong person mo, alam niya naman sa sarili niya kung ano yung dapat niyang tahakin or kung ano yung dapat niyang piliin, kung saan siya mas safe at saka hindi na kailangan mag-alinlangan pa. At katulad ng sinabi ng mga naunang cards, magkakaroon ng clarity sa situation niyo ng person mo kung bakit nagkakaroon kayo ng problema, sasabihin niya sa iyo. At ikaw din, ganun din ang gagawin mo. Sinasabi mo yung feelings mo sa person mo kasi alam mo na ito yung paraan para maprotektahan ng sarili at saka yung relasyon nyo. Meron kang nasabi sa person mo na pinag-iisipan niyang mabuti. Pinagpaplanuhan niya kung paano makaka-move forward sa sitwasyon na kinakaharap niyo. At saka kahit ano man yung desisyon na gawin ng person mo, yung mga minamanifest mo or plano mo, sariling plano, ay ma-achieve mo. Kasi pinapatunayan mo sa person mo na kaya mo yung sarili mo at saka yung tagumpay na makakamit mo ang magpoprotekta sa iyo. Kahit na mag-isa mo lang itong harapin. Minsan kasi guys, yung akala mong negatibo, yun yung masama. Pero ang totoo, yun yung mas makakabuti sa iyo. At saka ang ilan sa relationship, marami mang nangyari sa relasyon nyo ng person mo ay sisikapin pa rin ng person mo na maayos kayo. Umiikot pa talaga yung mga cards mo pero madulas kasi itong mga cards Marami kang katotohanan na malalaman sa person mo na mabubunyag. At kahit na magkaayos kayo or tanggapin mo siya, ay meron pa rin gugulo sa isip mo. Siyempre, yung pagtanggap at saka healing, hindi naman agad-agad yan maya-apply natin sa sarili. Eight of Cups in reverse, Queen of Cups, Page of Cups in reverse. Ito yung outcome. May mga fire signs na hindi man ito yung gusto mong desisyon, pipiliin mo yung desisyon na hindi ka magiging masaya. Pipiliin mo yung nararapat sa family mo o kaya yung nararapat para sa mga taong nasa paligid mo para magkaroon ng kapayapaan. Kasi merong person na hihingin yung tawad mo. Malayo man siya or malapit. At kapag malayo siya, pag uwi niya, haharapin ka niya para magkasundo kayong muli. Susuyuin ka niya para bumalik ka sa kanya. Or yung maibalik yung tiwala mo. Sa kalusugan, marirealize mo na lahat pala ng problema or kahit ang illness ay masusolusyonan. Kung meron ka mang sakit, ay pinapakita yung good news na magkakaroon ka ng healing at saka recovery. Iwasan din na maging magagalitin o kaya yung sobrang mag-isip ng negatibo. Para sa ilang single, kung gusto mong makipagrelasyon, siguraduhin mo na meron kang oras dun sa person. Kasi yung person na makakarelasyon mo ay masyadong yung bang emosyonal, sweet. At saka ang ilan sa inyo, mas bata siya sa iyo.
Para sa ilan na nasa relationship, kapag ka pinatawad ka or pinagbigyan ka ng person mo, huwag mong sayangin yung tiwala niya. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pisces, Gemini, Taurus, Leo, Libra, Aries, Capricorn. At saka iwasan na maging magagalitin, makasarili, o kaya yung maging mapanakit sa karelasyon. Kasi kailangan mong unawain na in the near future, yung person mo hindi niya na mababalanse yung pangunawa niya. Yung kakaisip ng problema at saka trauma, ang mahihirapan yung person mo na malagpasan. Kaya wag mo nang dagdagan yung problems. Ito yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan nyo ng person mo. E, B, O, I, A, Q, M, L, H.